Hi guys! Hello mga ka-roses! Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are around the world. So ito guys, mayroon naman akong content. Mag-update lang ako ngayon guys sa plum and peach guys. So kung napanood yung video ko guys, if you following my channel, mayroon akong in-upload months ago about the peach and plum blossoms and the portrait of the blossoms. So ilagay ko lang yung link guys sa description ko guys. Please check it out if you want to watch the blossom of this peach and plum. So ngayon guys, ang content na ito is about how to thin the fruits of the plum and peach. Kailangan kasi panipisin yung yung mga bunga niya guys. So bakit? Just watch na lang sa video guys, panoorin nyo kung bakit kailangan panipisin ang mga bunga guys. So if you are new to this video guys, please don't forget to tap the subscribes and hit the notification bells para ma-updated kayo sa mga bago kong ina-upload. So yung yung notification guys, mayroong tatlong option yan. So yung pinakataas is yung all, at saka yung sa gitna is what they call personalized, and sa pinaka ibaba naman is yung none. So piliin yung itap nyo sa pinaka ibaba yung all, yung bell button para ma-updated kayo sa mga upload ko, mga videos. Okay, so punta tayo sa orchard, sa plum ko. At saka ipapakita ko sa inyo yung mga prutas at paano itining yung mga prutas. Okay? So, let's go. So, okay guys. We're going to my plum cage. So, ito na yung ang ingay ng rooster ko. So, ipapakita ko sa inyo, ito yung bunga ito yung, siya guys, nectarine. So, ito yung nectarine niya guys. Yun. Ang bulaklak niya guys, it's a peach color. Para siyang, ang bulaklak niya is magkapariha lang siya sa bulaklak ang ingay naman ng manok. Ang bulaklak niya, magkapariha lang sa bulaklak ng peach. So, yun. Punta tayo doon. Ito naman is yung apple ko, guys. So, marami na siyang bunga, guys. And that's my noisy roaster, guys. So, ito yun. So, nandito na tayo sa loob ng plum cage ko. So, ito yun. Apple siya, guys. Meron akong 4 na apple tree dito, guys. So, dito ako tining few days ago. So, ito, halimbawa ito, guys, paano magtining. So, kita nyo na, oh. Yung maliit, i-drop ko na lang siya, guys. Just dropping. Because if I don't tining this guy, they get small, and the fruit is not sweet, and also they get moldy. So itining ko siya guys. Yun. Iwan ko lang ng 5 prutas sa isang branch. So ito yun. At saka dito naman yun. So hindi siya parang ganito, hindi siya big bunch like that, guys. So itining ko rin yan kasi may siya maliit. So iwan ko lang na yun para hindi siya mag-touch each other. Then just tining more. Okay, so yun. So ito guys ha. So bakit kailangan siyang panipisin yung mga bunga? Tulad nito guys, magkadikit sila guys.
mayroong mga malaking bunches. So kailangan pitasin ko yung mga maliit, at saka kailangan ng mayroon silang distansya, mayroon silang gap at least 2 inches dito. Ito yun. Kasi ang prutas lumalaki pa yun. Magkadikit sila pag hindi mo itining guys, at saka mag-moldy and they're touching the fruits one after another and they get disease each other. So yun nga, at saka malaki ang prutas at matamis. So itining yan kasi oh nako, mayroong manok dito, ang ingay. Pasensya na guys. So yun guys, kailangan siyang itining guys. So dito, so ang dami sa ground guys, oh kita nyo, ang dami. Yun. So yun, pagkatapos ng trabaho ko dito guys, pipick upin ko naman yun, ilagay ko sa wheelbarrow at saka itapon ko sa malayo para hindi magka-disease. Yung disease niya is mag-mold talaga siya guys, lalo na pag umuulan araw-araw. Pero hindi naman masyadong umuulan dito kasi mostly we have a wet summer here in Australia. So yun oh, yun na ang result ng pagtining ko guys. Oh yun, konti lang siya, hindi masyado marami. Yun, mayroon pa ditong maliit. Sometimes mag-drop naman sila itself, yung maliit, at saka yung malaki ang maiwan, yung maliit mag-drop sila. So ganito yun, may tulad yun oh, yung may maliit. Ito yan, maliit yan, saka ito malaki. So yun, pitasin ko lang yun. So ang dami pa akong mga prutas na itining. Ito yun. So ang dami. So yun ang trabaho ko dito guys. Yun. So yun ang pagtitining ng prutas guys. Ganon din ang gawin ko sa apple ko guys. I-update ko rin kayo sa apple ko guys. So meron pa dito oh. Dito is not, this one is no good, so just drop it that. And this branch has got no leaves, so that's no good, just drop it that. So meron pa dito oh, nag-turn yellow. So ito din. Ito. So yun. Ang dami pa dito, magtining ako. So dito guys, oh, maraming mga maliit guys, so mag-drop lang siya, or sometimes I just drop it. Yung iba looks green but they are small, so just drop it. Dito din ito, so ang dami, so drop yun. So yun guys, ito yun mga lang. Before kami mag-harvest guys, mag-harvest kami mga December, siguro mga after Christmas, yun ang harvest time. So i-update ko kayo guys pag ano na sila, mahinog na. Ang ganda ng color nila. So abangan nyo guys sa next update ko yun. Okay? So yun guys, ito yung gagawin ko ngayon. So I show you already how to tin my stone fruit. So yun guys, so I hope may nakukuha kayong lesson, at saka may natuto kayo kung paano ko ginagawa, at saka paano magtining ng stone fruit, at saka
bakit itining yun, bakit kailangan yun. So, okay guys, so next time hanggang dito na lang, at saka sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. See you next time again guys. Bye bye.